lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos ay sumaating nawa lahat. Welcome po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastora Cathy Maga ng Burgos Outreach. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, Ikaw ay tunay na tapat at dakila. Ang pangalan mo ay walang katulad at nararapat sa aming mga papuri at pagsamba. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw para sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Lord, na ang iyong pag-ibig ay walang kapantay, ang iyong pag-ibig ay sariwa bawat araw. Tunay nga ang katapatan mo sa amin ay dakila at totoo. Ngayong araw pong ito, Panginoon, ay dinudulog namin ang aming mga puso, O God, ang kondisyon ng aming mga puso, ang nilalamon nito, Panginoon, ng mga hinanakit, galit, inggit, selos at sama ng loob. Ang mga ito ay nakatago, Lord, at hayaan mo, Lord, na Ikaw, O Panginoon, ang mag-expose ito sa amin at patuloy mo nga po kaming hugasan at linisin ng iyong banal na dugo, O God. At tunay nga, Lord, sa iyong paglilinis sa aming mga puso ay malaya kaming makakalapit sa iyong trono ng habag at biyaya. Samahan mo po kami, Panginoon, sa maghapong ito, banal na Espiritu. Ikaw po ang gumabay sa amin sa pagbubulay ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ikalawang buwan po ng taon ay atin na pong nakilala bilang buwan ng mga puso. At tunay nga po na sa Biblia po, nung panahon po ni Jesus, ay itinuro na po sa atin ang tunay na mukha ng pag-ibig. Sabi nga po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang Panginoon po ay labis na nagpakita ng kanyang pagmamahal sa atin sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Tayo po ay natutong umibig sapagkat Diyos ang unang umibig sa atin. Ngunit bilang mga tao, tayo po ay nakakaranas ng mga pagkabigo, pagkasawi at mga panluloko at mga kaganapan sa buhay na nagtutulak sa atin upang ipagkait ang ating mga pagmamahal at hindi magpatawad. Marahil sasabihin natin, wala po kayong alam or idea kung ano po ang ginawa sa akin ng taong yan. Kung kayo po ang nasa aking katayuan, hindi niyo po siya mapapatawad. Hindi ko po mapapatawad ang taong yan. Dadaan po yan sa ibabaw ng aking bangkay. Or may mga linyahan pa tayong puputi muna ang uwak bago natin siya patawarin. Matitindi ang mga binibitawang salita dahil sa labis na sakit na ating naramdaman na nagbubulag sa atin sa katotohanan ng aral ng salita ng Diyos. Kung pamilyar sa iyo ang mga katagang iyan, ito ang mensahe ng Panginoon para sa iyo ngayong araw na ito. Sabi sa 1 Peter 4:8 in Easy English Bible Translation, continue to love each other very much. That is more important than anything else. If you love people, you will forgive them for any wrong things that they have done. Let us be aware that the Bible clearly reminds us to love each other very much. Sa totoo naman po talaga, kaya masakit ang mabigo, ang maloko at ang masawi ay dahil sa ang mga taong gumawa nito sa atin ay malapit sa ating mga puso at tinuring nating mahal natin sa buhay. Mapamagulang, kapatid, asawa, anak, kaibigan, kaklase, katrabaho, kapitbahay, kumare at kumpare, at iba pang mga malalapit sa ating buhay. Hindi naman tayo masyadong nasasaktan kung ang manloloko sa atin ay mga taong walang halaga sa ating mga buhay.
Kagaya ng pandaraya ng timbangan sa palengke o yung mga order natin sa Shopee at Lazada na tayo ay naloloko. Wala namang impact ang mga pandaraya at panglulokong ito sa ating buhay. Sa katunayan nga po, tayo po ay patuloy pa rin namang nabili at na-order sa mga online platforms na ito. Ngayong umaga po ay nais kong bigyan ng kahulugan ang 4 na titik ng word na love upang tayo ay makapagpatawad sa ating kapwa. Umpisahan po natin sa letter L, which stands for learn to forgive. Sabi po dyan, araling magpatawad. Hindi nga po madali ang magpatawad, kaya nga po ang sabi sa atin ay aralin para matutunan. Turuan natin ang sarili na magpatawad araw-araw. Ngunit paano nga po ba tayo magpapatawad? Number 1, balikan natin ang mga mabubuti at magagandang alaala kasama ang taong ito. Ang mga taong ito naman ay minsan nating nakasama sa kwentuhan, tawanan, at kung ano-ano pang magagandang mga karanasan. Kaya baliktanawan po natin ang mga magagandang alaalang ito. Number 2 po ay usal-usalin natin ang panalangin at tulungan tayo ng Panginoon na patawarin ang mga taong ito. Kagaya po ng Lord, tulungan mo po akong patawarin si ganito at ganyan. Usal-usalin po natin araw-araw ang maikling panalangin na ito upang ito po ay pumasok sa ating puso at isipan. Sa ating panalangin, hindi natin namamalayan, nababago na pala tayo ng Panginoon. Nababago na pala ang ating pagtingin sa taong iyon. Ang mga bagay na ito ay hindi madali, ngunit posible at kayang-kaya natin sa tulong ng ating Panginoon. Letter O is obey God. Sabi po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just in Christ God forgave you. Amen. Kung sinasabi natin na mahal natin ng Diyos at tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, hindi na magiging mahirap para sa atin ang sumunod sa kalooban at salita ng Panginoon. Forgive just as Christ forgave you. Letter V po is to be vigilant with our thoughts and actions. Sa proseso po ng ating pagpapatawad ay kailangang tayong magbantay sa ating mga iniisip at ginagawa. We should have a conscious effort sa mga naglalaro sa ating isipan na nagiging galaw ng ating katawan. Sabi nga po, kapag tama ang galaw, kapag tama ang pananaw, tama ang galaw. Isaiah 55:7 po in New Living Translation, sabi po dito, let the wicked change their ways and banish the very thought of doing wrong. Let them turn to the Lord that He may have mercy on them. Yes, turn to God, for He will forgive generously. Amen. At panghuli po, letter E stands for embrace the new you. Kapatid, sabi sa salita ng Panginoon, while we were sinners, Christ died for us. Ikaw at ako ay tinubos na ng Panginoon. Pinatawad na tayong lahat sa ating mga kasalanan. At tayo ay dapat na naninindigan sa ginawang ito ng ating Panginoon at tinatayuan ang ating bagong pagkatao. Tayo ay nagkaroon ng bagong katauhan at tumanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Huwag na nating hayaan na tayo ay bumalik sa ating mga lumang pagkatao. Tayo ay binago na ng Panginoon. Ang mga masusungit at pangit nating ugali ay pinalitan na ng bunga ng banal na Espiritu. Ngayong umaga po ay muli tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon na magpatawad, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sabi nga po ng awitin ng sanlibutan, learning to love yourself is the greatest love of all. Ngunit sa pamantayan at mata ng Panginoon, learning to forgive others is the greatest love of all. Manalangin po tayo.
Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga paalala sa araw na ito, na sa buwan ng mga puso ay patuloy mong hipuin at palambutin ang aming mga puso sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa amin at nakasakit ng aming mga kalooban. Mabuhay po nawa sa aming puso't diwa ang iyong mga aral at ang iyong mga salita. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na makasunod sa iyong nais at kalooban. Magmahal at magpatawad nawa kami kagaya ng pagmamahal at pagpapatawad mo sa amin. Sumaamin nawang lagi ang pag-ibig ng Ama, biyaya at ang kapayapaan, pagpapala at tagumpay ng Panginoong Hesus. Tunay nga, Panginoon, selyuhan mo po ang lahat ng aming mga panalangin sa pamamagitan ng dugo ni Hesus. Ito po ang aming samot hiling. Amen, amen, amen. Lagi po tayong umasa sa pag-ibig, sa grasya at biyaya ng Panginoon upang lagi nating maranasan ang kanyang araw-araw na pagpapala. Tandaan mo, kapatid, ikaw at ako ay mahal ng Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Have a blessed day ahead. God bless us all. Naranasan